Hello guys! So, welcome back sa aking channel. Ako nga pala ulit si Oni. At ngayon, pag-uusapan natin ng about sa jewelry casting. Konting introduction dito, and then yung mga ginagamit. At saka siguro, magpapakilala na din ako sa inyo. Sino ba si Oni? Bakit ba siya napunta dito sa larangang ito? Okay? So, let's start. Si Oni ay more on sa construction yung mga previous work. So, paano ko napunta dito? Kasi during, bago kasi mag-pandemic, naisipan ko na dapat mangingibang bansa ako. Pero, ang nangyari nga since nagka-pandemic siya, hindi ko siya na ituloy. So, parang natenga ako during that time. Then, nung maliit up na yung pandemic, ayan, dito, nakilala ko, hindi ko pala naalala. Nagkita ulit kami nung dati kong high school friend na siya yung nasa jewelry industry. And siya din yung nag-introduce sa akin sa jewelry casting. Then, ayun na-introduce niya sa akin yun. Nag-research ako about dun. Then, parang nagkaroon ako ng interest about dun. Kaya pinag-usapan namin yung about sa jewelry casting. Then, doon ako nag-start na sumalang sa pag-aalahas. Ano ba ang jewelry casting? So, ito yung proseso ng pagtutunaw ng metal tulad ng ginto, pilak, o kaya tanso. Tapos, ibubuhos siya sa isang molde para makagawa ng isang alahas. Ito yung karaniwang proseso para makagawa ng kwintas, sing-sing, ikaw, bracelet, o kaya ng kung ano-ano pang mga tawag dito, dekorasyon. Meron ako dito na ginawa, ayan, ito, sing-sing, ayan, para siyang plastic na sing-sing, pero ang gamit dito is resin. So, gawa siya sa resin. Ito ay ginamitin ng 3D printer para magawa yung ganitong modelo. So, meron din tayo dito na wax. Ito, gawa naman to sa wax. Maliit lang siya. Ito kasi pang ano siya pang bracelet, kaya maliit. So, itong wax na to, ito yung traditional talaga na ginagamit sa pagka-casting. Kasi ito, mabilis siya matunaw, tsaka yung sa paggawa kasi dati is inuukit pa siya. So, meron kang wax, then uukitin yung jewelry na gusto mo. Then, yun na yung gagamitin para sa pagmumulde. Yan. So, ito yung isa sa mga mold na sinasabi ko. So, ang tawag dito is silicone mold. So, dito nang galing yung kaninang pinakita kong wax. So, ayan, may makita kayo dito na parang butas. Mag-i-inject tayo dyan ng wax. Dyan ini-inject yung wax para mabuo yung mismong modelo mo. Ayan, para makita nyo. Yan. Tapos, siyempre, kailangan, para makagawa ng mismong alahas, kailangan nyo ng bakal ginto, or ito is, keep sure kung ginto siya, or kung anong bakal siya. Actually, kasama lang kasi siya nung isa sa mga machine. So, panigurado hindi siya ginto. So, basta ito, bakal siya. So, ito yung isa sa mga tutunawin natin. Tapos, tsaka natin siya ilalagay dun sa, or ibubuhos dun sa ginawa nating molde para makagawa tayo ng isang alahas. Ayan. Makakalain nyo, arena to Hindi po siya arena. So, ang tawag po dito ay investment powder.
So, para sa itong investment powder? Ito, investment powder na to, ito yung gagawin nating molde para doon sa huling proseso. Para yun yung bubuhusan natin ng tinunaw natin na metal para makagawa ng alahas. Ayan guys, so ito yung CAD application na ginagamit. So, pagka gumagawa ako ng isang model, parating meron akong 4 na view. So, ito yung top view ng mismong modelong ginagawa ko. Ito naman yung front. Ito yung side view. At syempre, ito yung 3D model natin. So, itong CAD na to, hindi lang siya for jewelry. So, ito yung pinakita ko kanina. Kuhain ko lang ulit. Wait. So, ayan yun. Pagka na 3D print siya, ito yung malalabasan. Oops, sorry. Ay, yan. Ayan, diba? So, nakuha naman natin guys yung mismong design. So, mas maganda yan lalo na pagka naka-casting natin kasi syempre, pwede na natin siya suotin. Kahit sa silver man lang. Ayan. So, ayan yun. So, ayun guys. So, next na machine natin is yung 3D printer natin. So, after natin dun sa pag-3D model, yung dun sa CAD program natin, yung file doon, i-extract natin, then dito naman natin siya ilalagay para mabuo yung 3D model natin. So, ito yun. So, ang modelo nga pala itong printer natin is Elegoo Saturn Ultra 16K. So, ito yung isa sa mga bagong labas ni Elegoo na maganda na talaga yung pagka-print. Yung mismong detail nung gusto mong print, halos nakukuha niya na talaga. Unlike dun sa mga naunang printer. So, dati meron ako naunang printer. Yun yung Anycubic Photon Mono 4K kung hindi ko nagkakamali kung tama yung memory ko. So, ayun yung nag-iuna kong printer. So, doon, marami pa akong kailangang iset bago ako makapag-print. Meron pa kasi itong nile-level. Pagka ipapakita ko sa inyo kung paano nile-level. Ayan yung bubuksan. Ayan. So, ito yung loob niya. So, dito natin nilalagay yung resin. So, itong nakita yung kulay gray, resin yan. Yan. So, liquid muna siya. Then, once na pinapaandar na natin itong machine, na nagpiprint na siya, meron siyang UV light. Then, yung UV light na yun, yung nagpapasolidify dun sa resin natin para mabuo yung 3D model na ginawa natin dun sa CAD. Wax injector natin. So, ano ba ginagawa nitong wax injector natin? So, dun sa pinakita ko sa inyo ng silicone mold, so dito natin siya ginagamit. Actually, kuhain ko. Diba pinakita ko sa inyo, ayan may butas to. So, itong butas na to, itatapat lang natin siya dito sa nozzle nito. Then, ito kasi nape-press to. Once na i-press natin, lalabas yung wax. Then, yun na yung magiging modelo natin, bagong modelo natin. So, bukod dun sa 3D printing, meron din tayo nito. So, di ba, pagka lumabas na dun sa 3D printing natin yung modelo, like for example, ito, i-molde naman natin siya sa silicone mold. So, papakita ko sa inyo yung bago siya maging mold. Para may idea kayo, paano ba ito nagawa? Okay, sige. Pero sa ngayon, yung mga machine mo na yung di-discuss ko sa inyo. So, ayan yung ginagawa ng ating wax injector. So, next equipment natin is ito, itong vacuum natin. So, meron siyang dalawang part dito. So, pareho naman siyang nag-vacuum. Pero, ang inaibahan is, ito, unahin natin to. So, dito sa part na to, ang bina-vacuum dito is yung hinalo nating investment powder. Para matanggal yung hangin dun sa investment powder. Ba't natin kailangan tanggalin yung hangin dun sa investment powder na hinalo natin? Kasi once na nilagay na natin dun yung molde, and kung may
hangin dun sa ginawa nating halo ng investment powder, baka hindi ba? So, maapektuhan yung mismong modelo. Baka hindi natin makuha yung pagkakahulma ng modelo. So, saan pa siya ginagamit is dun sa silicone mold din natin. So, ganun din yung dahilan. So, para matanggal yung mga hangin na pwede nga maka-apekto dun sa surface ng modelo natin. Siguro pagka meron ulit akong isasalang, ipapakita ko sa inyo, isa-isa yun, then papaliwanag ko. Ito yung sa last na process. Once na meron na tayong molde, yun na yung tumigas yung molde natin, then isasalang pa kasi siya dun sa oven. Mamaya papakita ko yung oven. Then after siyang masalang dun sa oven, pagka yung na-hit niya na yung temperature na kailangan natin para dun sa casting, ilalagay natin siya dito. So, ito yung para makita nyo din. Medyo magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga pinasasabi ko dito na yung nilalagay dito. So, ito yung metal perforated plus natin. So, dito ko nilalagay yung investment na hinalo natin, tsaka yung molde para tumigas siya. Then, once na tumigas siya, yun na ngayon ilalagay natin siya sa oven. So, ayan, dito naman tayo sa ating oven. So, pagkagaling dun sa pagkahalo natin ng investment, once na tumigas na siya dun sa ating metal perforated flask, pwede na natin siyang ilagay dito. So, ano ginagawa nitong oven? So, ito yung magtutunaw dun sa ginawa nating 3D resin na nilagay natin dun sa investment na molde. So, once na natunaw na siya, so magkakaroon na ng halo yung ginawa nating investment mold na kung saan pwede nang dumaloy yung tutunawin nating metal. And then, yun ay magiging mismong alahas natin. So, ito yung ginagawa niya. Yun, so samahan niyo ulit ako sa susunod na episode sa ating jewelry casting kung saan marami tayong matututunan sa pagcasting at pati na din sa buhay at sa ibang mga bagay. So muli, one cast at a time.